Matthew chapter 14 verse 28 to 31. Matthew chapter 14 verse 28 to 31. Okay. Sa diha nga si Jesus is diri pa sa libutan. Naipanahon nga ang iyang mga tinud-an gipauna nagtabok dito sa Pikas Tampi og siya naulahi. Og sa diha nga si Jesus nisulod sa kadlawon, alas 3 kadlawon. Niapa si Jesus nilakaw sa tubig. Unya nakakita ang mga tinud-an nga naa sa bangka or sa baruto nga naglakaw si Jesus, pero permiro abi nila abat kuno tong naglakaw. Pero na suta nila nga si Jesus ang naglakaw sa tubig. Og sa tanan nga mga tinud-an, si Pedro ra nakaingon kang Jesus, Lord, if it's really you, tell me to come to you walking on the water. Insya, Lord, kung ikaw na, ingna ko nga muduol ko nimo, balakwa pud ko sa tubig. Siya ray na ka? Ako, sulti ato. Di man siguro to tiaw-tiaw. Siya, Lord, kung ikaw na, balakwa po ko na sa tubig. Nag-desire siya makalakaw sa tubig. Na imposible manggid sa tao malakaw tubig, kay bugat mangita. Pero nga naman lagi ng barko, nga bugat nga maka. Lutaw mas tubig. Kaya na amay gibutang, para mo? Lutaw. So sa pa di ay, para di ay makalakaw ta sa tubig. Kinang na itong pagtuo, kaya atong pagtuo, makalutaw ta diha sa mga imposibleng lutawanan. Amen. Hello. Praise God. Kining atong pagtuo, bisag bugat, mugaan. Kaya na ay milagro sa pagtuo. Ang barko, perti mang ginagdako, perti mang ginagbugata. Pero tungod sa gibutang di makalutaw, nakalutaw. Ingana gyapon atong pagtuo, kung maglakaw tas pagtuo, ang mga problema ato lang lutawan. Okay. Gamay ra gini im. Sawa ko naghalutaw, nagkapamhupaw, o nagkakapaupaw. Hello? Tell me to come, walking on the water. Ipalakaw po ko sa tubig. Let's move to the next verse. Yes, come, ingon si Jesus. O sige, dali, dali. Wala agin ni ingon si Jesus. Ay, isa. Sure ka? Ingon si Jesus. Okay, dali. Suni, tikang na yun si Pedro. Nigawa sa baruto, ni tikang. Pag tikang niya, nakalakaw magit siya. Nga naman, atong panahon na, ang iyang pagto, ni-activate. Ang pulong ni Jesus, dali, ni-activate. Pag-activate, naghimog milagro. Kung ang atong pagtuo mo activate, ang milagro mamugna, mulutaw. Ang problema makapaunlod apan kung ang atong pagtuo atong ipagawas, mulutaw tas atong problema, di ta maunlod sa atong problema. Amen. Muna nga sa to ang hinungdan nga makabatuntay na kong pagtuo, maminaw lang kuno tas puno. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Romans chapter 10:17. Nasige tagdi tagasimba, nasige na taglakaw-lakaw, nasige na tapanan dito sa YouTube, sige tapanan. Di pa na makapila sa pagto, makahatag pa na dedication, makahatag pa nagka luyahon sa imong paglawas. Hello? Walk by faith, not by sight. Sige pa na sa YouTube, lasa, sa tuas na to dapita, asa dapit, sige pa na, by sight, nahurot na lang, naiimsumya na lang ka. Wagit ka nagkabalik ang pagpagtuo. Nga naman, dili makatanog ng pagtuo at makita sa internet. Ang Biblia nga di makalingaw, pero makahatag og kasulbaran sa itong problema. Di ko malingaw basa ng Biblia. Di ko kasabot. Maito sa internet kay dagan kayo dito, wapag mga gwapo. Dagan kayo dito, mga makalingaw. Tingnan ta ni Lord. Ayaw pagpailad sa imong makita. Ay paglakaw pinagis ang makita. Paglakaw pinagis ba? Tuo, di po sa tuo-tuo.
Siya ini nagabi. Di na puno namang lakaw. Labi na kuno na ng kadlaw. King gawas kuno sa mga di nga nato. Tuo-tuo. Ayaw kay mo panilhig, inig, gabi. Kay nag-abog og. Grasya. Sige pa malikas. Hello. Now let's move on to the next verse. But when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. Nakalakawin siya. Pila ka to katitang ayong lalakwan. Pero kay, gipagawas man nilo hangin para magawas gid unsay tinuod nga naa kang Pedro. Pagpagawas ni Lord sa hangin, og niapil pud ang balon. Halak ka pagkakita ni Pedro sa hangin ug sa balot na Lord. Kaya nakita man niya. Pero wa pa niya nakita. Di gito siya makadlok. Kung di siya makadlok, di gito siya maunlod. Muna, delikado ning atong mata. Kung mo ito'y asong saligan. Imbis na milagrong hanata, naundak. Amen. Hello. Milagro na to nakalakaw ka sa tubig. Milagro na ka naulian ka. Pero magduha-duha ka, balik na po to. Amen. Inanak naman. Munang gusto ni Lord nga, maminaw tag-ayos ang pulong. Iyang pulong, dili pulong sa imong uyab o imong bana nga, dili basi sa pulong sa Ginoo. Nga ni imong bana uyab, ay nagsimba na. Nagsarap ito kanya kanimo. Kita na sa magbanding room. Yung na Espiritu, ayaw. Simba dito. Simba dito. Simba dito. Ang Ginoo, pero may makasabot understanding man ng Ginoo. Sa isa kanimo ka wrong decision, it will affect how many hours, how many days. It will affect the blessing. It will affect your emotion. It will affect everything because that is a test. And as long as we do not pass the test, He will close everything that is in store for you. Pagkakita niya sa hangin o balon, naunlod siya. Kaya nga naman, wala ganyan ni Lord, walk by faith, not by sight. Kaya kung mutan-aw tas atong makita, ma-discourage ta, mahadlok ta, muundan ta, maunlod ta. Taghan kay naunlod sa pagpangalagan. Nagkaon na lang binlod. Kaya naunlod. Hello? Kaya na magbinlod? Isa, talbog kita mo siya kaya nagbinlod. O kanang binlod, gagmay na siya nga kuan. Magulang tik-tik, kabalong tik-tik. Basig laing tik-tik inanilhan. Hello? Oh. Dili pwede nga kining atong mata mo oy atong sundon nga base sa atong makita. Tanawa na kita si Pedro sa balod ug sa hangin. Nagduha-duha siya, nagdoubt siya. Og naunlod siya. Pagka-unlod niya, may gani kinanawag siya, Lord, luwas sa itaw ko. Save me, Lord. He shouted. Nagsingit siya, Lord, tabagi ko. Kaya kung mawala dito sa pagtuo, maunlod tas problema. Kung maunlod tas sa problema, hagsaan tas problema, pagkapaita. Ang saman karon na sitwasyon ninyo. Naunlod mo sa problema o nilutaw na mo des problema? Naglutaw na mo o nagpaghupaw na gid mo noon? Hello? Kinanglan mo lutaw-lutaw ra ta. Amen. Kay kung paunlod-unlod ta, nawa yun. Bakit tayo ma-daw-daw anak? So immediately, Jesus reached out and grabbed him. Kikalikit siya, lugnot ni Jesus. Gilugnot siya ni Jesus. Anak pa siya kikasabi. Gilugnot lagi siya ni Jesus, kitabangan, pero kasabaan. Yan siya, you have so little faith. Pagkakamoy sa pagtuo. Mga saba silo. Pero nakatilaw siya, lakaw sa yuta. Ay, lakaw sa tubig. Kaya na pa man siya pagtuo. Wala man siya nahadlog, kaya pa mabalod. Usay, dako kay tagpagtuo kung may problema. Pag naan may problema, ibis dako dito na ito padako sa problema. Dito na nang nikuyos sa itong problema. Di ba? Sa wapay problema, dako kay tagpagtuo. Ibis na dako tag problema, padako na itong pagtuo. Naunsa man yung dahako naman ang pagduha-duha. Karos anak to dako
Kanos ana to angay padakon ato problema kung wala tay kanos ana to angay padakon ato pagtuo kung naay problema kung way problema. Kung naay problema, naunsan manuong nga naman ni Kiyos sadya na anay problema. Pero may gani ning atong sitwasyon kay murag balon. Kung imong paburuton, buburot. Kung imong pahiuson, muhiyos. Ang pagtuo mo rin nga na, murag balon. Pwede mo hiyos, pwede mo burot. Kamusta naman yung pagtuo ni hiyos o ni burot? Hello, depende. Kasapaan siya ni Jesus, pagkadang gamay sa mong pagtuo. Siya, why did you doubt me? Nga nung nagduha-duha ka na ko. Nasuko si Lord. Gusto ni Jesus nga di ta magduha-duha niya kay dili siya angay kaduha-duhaan. Ibutang sa hunahuna nga di ta angay mabalaka kay ang Ginoo dili magpasagad nato. Bisag asa ta naaman ta sa kalayo iyatang panalipdan nga di ta masunog. Naaman ta sa tubig dili ta niya ilunod. Naaman ta sa balatian ayuhon ta niya. Namatas ka ba ito? Agbuo niya itong panginanglan. Kinsa may wala kakaon diri ka. Wag yun ang Ginoo nagpakabana ni mo. Pataas ka po. Hallelujah. Oh, naibata tao nagpataas. Ay, siguro itong biscuit ko tagain. Hallelujah. Praise God. Hello. So sadyang nawala yung pagtuo tungod sa nakita. Nga balod o hangin. Ayaw tuguti nga hangin ray makapawalas ng pagtuo. Amen. Hello. May nga nagyawa. Hinga naon na din ako na siya. Sige dito na pa nabira-birahan. Hello. Karbalor pag ginang yawa manimaan. Kaya mangita pa siya sa itong weakness. Pangitaon niya itong weakness. Sabi kang biklor na Domingo, di na nga nagsimba ba? Kada Domingo na ako ni biklor, o di nga nagsimba. Agay. Sanin rin na ingnan. Asa ko sanin, watak suutod o ba? Kung di na ako tumakita, di ko kasimba. Apag kapaita. Halo? Nayungan ingana. Ako nagiplano mo, ito suutod. Kung di tumakita, di ko masimba. Bali pa yung ginawa na. Let's proceed to the next one. Hallelujah. Okay. When they climbed back into the boat, the wind stopped. Sa diya, kanapa sa tubig. Pagkat-kat na nila sa baroto. Ni hunong ang sana hangin. Kaya si Lord nagpadala, si Lord na po'y mag-abo. Ang atong pagtuo, makapasta. Sa itugot ni Lord ang pangitapon. How to obtain faith? By hearing and hearing by the word of God. Romans chapter 10:17. Let's open that one. Faith comes by hearing and hearing the word of God. In the English standard, in the King James Version, but in the NLT. So faith comes from hearing. That is hearing the good news about Christ. Ang pagtuo kuno mo abot pinagis magpamati sa maayong balita, may tugod nga Kristo. Nga di kang Kristo na ay mga milagro. Di kang Kristo, wa tay balak-an. Di ni Kristo na atay kaayuhan kung naatay balatian. Di kang Kristo, tagbo to panginanglan kung naatay mga panginanglan. Now let's proceed to Joshua chapter 3 verse 6. Joshua chapter 3 verse 6. In the morning, Joshua said to the priest, "Lift up the ark of the covenant and lead the people across the river." And they started out and went ahead of the people. Aning panahon na, ang mga Israelites, giingnan ni Lord si Joshua, nga ikaw, mulid sumakatawan, mutabok sa Jordan River. During the time of Moses, nakatabok sila sa Red Sea, because of the leadership of Moses. Crossing the Red Sea. Kung tan-awon nimo ang dagat, nga ipatabok ka,
Mutabo ka ka? Sa na-impas na ni Ro. Lingon siya, ako kabusog bagis iyo na ako. Ako kaluoy po sa akong asawa or bana. Ako kaluoy sa akong ano. Kaon na lakos iho. Gikaon na di kasi imong pagduha-duha. Alo? So panahon kang Joshua. Dili dagat tabukon. Suba ray tabukon. Jordan River. Panahon ni Moses, luag-luag yung dagat ko tabukon. Kanang tabukon, gikan, dili kagayan pa yung kamigin tabukon. Kita mo baklay, anak. Kung sa katang, dila kakaadlaw tabuk na to ng tuan. Kamigin. O katong tagabalingwan mo tabuk o kamigin. Dodo orang ano? Maingon si Lord mo tabuk mo kamigin gikas balingwan. Maingon siya ito. Lord, ay sa kong suwalay king anak, Lord ba? Ay, pagpagtiyaw-tiyaw na ko, anak, Lord. So, ingon si Lord ka, Joshua, imong ipatabok ang katawan sa Israel. Because today, or tomorrow, I will show to the people that you are a leader, a good leader. Og maadlaw, ipakita na ko sa katawan nga ikaw usa ka maayong leader. Ikaw ang nipuli ni Moses. So sayo sa buntag, niingon si Joshua sa mga pari. Asahan ninyo ang tulda sa kasabutan o arka sa kasabutan and lead the people across the river. O kamoy mag-una sa mga katawan pagtabok sa suba. And they started out and went ahead of the people. Wala agad yung mga pari, ay isa. Joshua. Murag, ano sa karon? Kay murag nag-inom may kape gabi, sakit yung tuhod, may arthritis ni. Wala na sila na baguhi. Pero atong pagtabok sa Red Sea, sila man, wala may instruction ato nga mag-una ang priest ato, dalon ang ark. Pag-abot kang Joshua, nausab ang pamaagi. Naikabaguhan yun, changes. Dalon asahon ang arkas sabutan. Unya sa mga pari, ang mga pari lagi mo sa ato. Kamoy mag-una sa pagtabok sa Jordan River. Og na sugod sila og tabok nag-una sa katawan. Let's move on to the next verse. The Lord told Joshua, og nag-ingon na po na Ginoo kan Joshua, karon, today I will begin to make you a great leader in the eyes of all the Israelites. Karong adlaw, ipakita nako, sugdan nako pakita matud pa kanimo nga ikaw usa ka dakong leader atubangan gid sa mga katawan sa Israel. True miracles. The instruction was given to him na naay milagro hato ng Ginoo as a sign of his leadership. They will know that I am with you just as I was with Moses. Masayon ang mga katawan nga ikaw leader nga akong gipili, gitawag, o mag-uban ko nimo sama sa akong pag-iguban kang Moses. Kaya na may uban, nga dili mo tuo sa imong leadership. Kaya dili ka nila bet, hindi ko ganan anak. Pero isa, ako ituboy, nga ikaw gid ang leader. So, sa timailhan, ikaw padaygan sa mensahe. Dili pampaday ang Ginoo sa iyang mensahe. Because ito, naapay ko po nakadawat o mensahe kas Ginoo. Ang head yun. Amen. Let's move on to the next verse. Give this command to the priests who carried the ark of the covenant. Ingon si Lord kang Joshua. Ihatag ng sugo. Ngadto sa mga pari nga nag-alsa, nagsakwat sa arka sa kasabutan. When you reach the banks of the Jordan River, take a few steps into the river and stop there. Giskaro gid ni Lord si Joshua nga padangat ang mensahe sa mga pari nga nag-alsa sa kasabutan. Kung abot na mo dito sa daplin sa Jordan River, sa suba sa Jordan River, pagtikang mo pila lamang katikang taingon sa suba. Unya, kung makatikang na mo pila katikang, mustap na mo, muhunong mo. Ay sa. Ako gitanaw sa
Google ang Jordan River. Murag maumao sa atong Carmen River. Benamo tini ambak dito itong nagsimana doon kabukwa. Nakita na ba tayo, di ba? Namlopon na rin. Tabukod. Dili nga nasapa, tabukod. Suba, tabukod. So, tistingan pa ni Lord. Kaya mo lagi na, kung naatay faith, kanina nilutaw, si Pedro nilutaw sa tubig. Kung naatay pagtuo, di lang kaya ni Lord mo palutaw sa tubig, kaniya nang maghimog dalan sa tubig. Amen. Ang Ginoo kanunay mangitag dalan pa maagi para lang kita makaagi aron dili tamad. Sak up dito. Pipila ka tikang. Inyong itikang dito sa suba og muhunong gayon mo. Next verse. So Joshua told the Israelites, iyan na po gisultian ni Lord, ni Joshua ang Israelites. So ang Ginoo nasulti kang Joshua, niya ipasulti niya ka sa priest, ipatulad sa mga tao, isulti, come and listen to what the Lord your God says. Hali, paminaw mo, unsa gisulti sa Ginoo. Isulti gid ang mga mensahe. Laay mga mensahe ni Lord yung hatag, specific na mensahe. Let's verse 10. Today, you will know that the living God is among you. Karong adlaw masayod mo nga ang buhing Dios uban kaninyo. He will surely drive out the Canaanites, Hittites, Hivites, Perizzites, Gershazites, Amorites, and Jebusites ahead of you. Muni lang mga kontra sa diyang sila taingon sa yuta sa Kanaan. Pero naanay assurance. Kay kini kung makita ni nila halakadagan Canaanites may ngang talag. Imong talag og 50 ka Canaanites, 50 pud ka Hittites, 50 pero gamay mo na 50. Buta na to gamay. Pila ka buka Canaanites, Hittites, Hivites, Perizzites, Jebusites, Amorites? 6. Buta talag tag 300. O 50, 300, di ba? Gamay ra na. Makita na nimo na isog kay mga naong. Dagko kay kinagiban. Moingon siya ka, balik na lang ni sa Egypt, Lord. May ito kay friendship naman namang mga tao sa Egypt, Lord. Ilado naman, kabisado na naman, balik lang ni Lord. Naanay kasiguruan, nga karong adlaw, ang Diyos na moabog, kung naay obedience, siya moabog sa kontra. Walk by faith, not by sight. Pagkabog lakaw ta sa pagtuo, siya ray moabog sa mga kontra nga daghan kaadyo. Ang atong pagduha-duha, dili makaabog sa atong kontra. Sa diyang nag-Bible study ko sa City Home sa atong Friday, ano ba si Queenie kay na ay importante niyang birthday. Pag during sa prayer na mo, kay warrior man, nag-warfare man ni sa prayer. Grabing reaction. Sa diyang nag-pray na me for our country, Philippines. Nakig-away mi sa principalities. Kabalo mo sa ipakita ni Lord sa ako ang vision. What is on the air sa Philippines? Octopus, big octopus. Dako kayong octopus sa ibabaw. Ang octopus is na ay tentacles. Kada tentacles niya katong ingaway na ay suckers. Suckers katubang basta na mura ba. Muutoy mo sak, muutoy mo suyo na ay big octopus ipakita sa Lord. Grabe yung reaction. Na ay suckers o tag-as kayong gaway. Na ay yung tentacles, tag-as kayong tentacles o gaway. Na ay suckers. Muna ang spirit na kuan sa Philippines. Munang gisak na ang tanang nga bakandi sa PhilHealth. Gisak nang bakandi asa itong dapita. Ang gold deposit gisak na. Muna giaway na to sa prayer. Grabe nga reaction. Kaming duha. Grabing battle sa prayer. Isa, kung naay obedience, kung naay mangisog, di mahadlok sa kontra. Ang mahadlok sa Ginoo, ang Ginoo ay bahala sa kontra. Because we must walk by faith, not by sight. Kaya kung maglakaw, tas pinaagis ato makita, muatas kita, alaka, mamatay na ko ani ron. Ang plano ni Lord, iabot ka sa madagayaon nga dapit. Dili hayaon. He will surely drive out. Iyang abugon ang mga kontra. Nga muon nga klaseng mga kontra.
Pero kung makita silang mahadlok, dili ni Lord abukon. Ito kasiguruan. As we walk by faith, not by sight, there is assurance of protection. Amen. As we walk by faith, not by sight, there is an assurance of protection from many enemies, from great enemies, from strong enemies, from first enemies. Manang gusto ni Lord. Taga ikipuntan siya pamino sa pulo sa lugay. Sumuha ka buya, mamino pulo dugoy. Babagwali, uy, maimin mo. Wali, tagdali kay, mananaw dito Facebook. Mag-internet tayong ta. Kung ingana, bitaw-taon niya natin pagsulay, di kita magbadaogon. Di naog-daog ragyapon ta. Hello? Nga may ingat ka, kung musukol na, ang di naog-daog tang tararang tang tang tang. Diba? Hello? Itong sa drama sa una, ang kadug lang po ato. Hello? Next verse. Look, the Ark of the Covenant, sa tanawa ang Ark of the Covenant, which belongs to the Lord of the whole earth, will lead you across the Jordan River. So, tanawa lang na, ha? Ang arka sa kasabutan, nga iya sa Ginoo. Ginoo sa tibok kalibutan. Muuna ninyo para makatabok sa Jordan River. Iyang gidasig yung katauhan nga makatabok lagi ta sa Jordan River. Makatabok lagi mo sa Jordan River. Iyang gipasalig ka mo, punay pasalig sa Ginoo nga kasalikan. Wala gyud siya nga ay nalagmog tabok, dili na lang ta. Mga untag no triban. O tamba. Ngano man, asa gani ang yuta sa kadagaya. Tapos unahan, kinanglan mo tabok sa Jordan River. Kinahanglan nga mo sunod ta, moabot ta dito. Kung moabot kita dito, walay magduha-duha. Moabot kita dito, kung dili ta magdinapulag baktas. Nya baktason baya to dili to sakyon o Fortuner. Dili to sakyan o. Unsa nang bago sakyanan karon? Oh, views. Will lead you across the Jordan River. Next verse. Now choose 12 men from the tribes of Israel. Pagpili og 12 ka mga tao gikan sa tribo sa Israel. One from each tribe. Tagsagod kada isa ka tribo. The priest will carry the ark of the Lord. Ang mga pare mo oy mag-alsa sa arka sa Ginoo. The Lord of all world earth ang Ginoo sa tibuok kalibutan. As soon as their feet touch the water, kana wala sila ningon nga. Wala sila bagot dun sa mga matay na kita niyo. Impas na gini. Di na kita sa tong ako. Di na kita mamenyo. Di na kita kapangasawa ni. Sa dihang ni padayon na sila og baktas. Matod pa. As soon, pagkatamak nila sa ilang tiil sa tubig. Ang tubig ni undang og agas. Every step of obedience by faith, there is a miracle. Kada tikang sa pagtuman o kanakay pagtuo na ay milagro. Munang ato jo ipakuan ning atong utok ato gining isat up nga Lord, tagaay jud ko pagtubag salig og pagkamatinumanon sa imong kabubuton. Nga imong kabubuton may akong matuman, dili ang ako. Hello? As soon as their feet touch the water, the flow of water will be cut off upstream. Dito sa ibabaw, pagtikang nila diri, ang tubo dito, mahunong. Dili ka diri naghunong. Dito the water, the flow of the water will be cut off upstream, and the river will stand up like a wall. Naghimo na ginagilog. Ni cut off ang tubod, unya naghimo na ng ginuog wall. Ang tubig, ni kalit lang o ka, change ang position. Ano man, ang atong pagtuman pinaagis pagtuo. Kung maglakaw ta nga na pagtuo, dili pinaagis atong makita ang Ginoo maghimog milagro. Nang ayaw mo kadlok, nawa ng Philippines magira na. Wa na. Impas na gining atong kahimta. Wa panatuman ang 20 nga bugas. Nawa pa ko'y 20 ron.
20 nung pagduha-duha, prog na Hello? Kanya? Sa dihang ang ilang tiil, tikang na sa tubig. Step of obedience na anay milagro. Makita sa Ginoo nga ikaw mo sunod kaniya, iya kang gamiton, iya kang tawgon, kay gamit kaniya. Pero madwa-dwaon ka, isa-isa, i-process sa saka. I-process sa saka. Hello, let's move to the next verse. So the people left their camp to cross the Jordan, and the priests who were carrying the Ark of the Covenant went ahead of them. Sumuto. Namiya sila sa ilang kampo. Nitabok sila sa Jordan o mga pari. Nag-bit-bit, nag-alsa. Kamulo nilang alsa. Dapat, kung naatay buhat ng pala sa plato si Ginoo, dili ta mag-chismis. Maglakaw tang magpagtuo. Ika di pareha sa tuong mo sa to? Kanang mga pulis, sundalo, army na magserbisyo. Snappy kayo. Dili ka pwede nga, pre. Okay ka lang na, pre. Di ka kayo ha, pre. Dili pwede. Focus. Nga ang imong pagtuo pagsalig, naa sa pulong sa Ginoo sa pasalig ni Lord. Ang imong pagsalig pagtuo, naa sa pasalig ni Lord. Amen. So, nang biya sila, dito man nilang instruction. Next verse. It was the harvest season and the Jordan was overflowing its banks. Ting harvest to unya, ting baha pagi. Nga namang yung giatol manilo sa ting baha. Kung ting baha, ang tubig mabaw or nisamot o kalaw. Nilaw. Ting harvest pag ito, wala na nga, ay salod, ay sa karon ting harvest. Mang harvest, amin ka maniguro, sabi ka mong kaunon. Na mga panang sulayan ta ni Lord nga during sa kabisihon, tagon pa ta ni Lord ka na po'y busy nga trabaho nga ipapising natong trabaho. But as soon as the feet of the priests who were carrying the ark touched the water at the river's edge, wala dito. Pagkatamak na sa tiil sa mga pari, dito sa suba. At the river's edge, dito sa tubig sa river's. Let's proceed to verse 16. The water above that point began backing up a great distance away at a town called Adam, which is near Zarita. Pagtikang nila, layo pa dito sa unahan, ang tubig kuno na distansya na, matud pa. Gikan sa town called Adam, which is near Zarita, and the water below, ang tubig sa ubos, point flowed to the Dead Sea. Nagbahin ang tubig sa ubos o sa ibabaw until the riverbed was dry. Naghimo ang kinumila ka. Kung na-step of obedience, if we walk by faith, not by sight, makita nato nga Ginoo din mangitag pamaagi, maghimog dalan nga atong kaagian, dalan sa kadaugan, dalan sa kalipay kalinaw, dalan nga din ikaw makahimaya sa Ginoo kay siya nagmilagro. Kaya kung sige tagtanaw sa tumatang, sige matag rinibakay, tanaw para mo. Pabat yun siguro kanina. Saan na lang? Di na ba ko kabulok lang mo eh. Wala ba nga ang mga swimmers ray mo, apil o tabo? Silang tanan, bata, magtiguwa. So, sa'y pasabot anak. Kinahanglan ang mga pari. Dili mo talaw kay sila'y nag-una. Kinahanglan ang mga leaders, dili talawan kay sila'y mag-una. Ang atong kaisog, magamit si Ginoo. Kaya kung magamit na itong kaisog sa yawa, ang ending ato, mapreso ka. Kaya maingon man, hihilain ko kayo, hihilain ko siya. Hello? Nangisog siya, nangisog. Ingon siya, ingon po dahil, sige, hihilain po ka. Hihilain ta po ka. Kaya nalain ko nimo. Hihilain ka. Kaya nalain ko nimo. Then all the people crossed over near the town of Jericho. Jericho means place of fragrance. Dapit nga humot. Nakatabok sila sa Jordan River. Nakaabot sila sa lungsod sa Jericho because they walk by faith, not by sight.
Kung maglakaw ta nga may pagtuo, dili pinas sa makita. Makatabok, tas angay tabukon. Pero kung dili ta mo patuo, pinaagi, o pag dili ta mo tuo, mo patuo sa Ginoo, di ta katabok. Magsige na tagpabilin anang sa tusa sa atong kinabuhi. Walang ka, usad, hindi tayo uusad. Dili ta mo isbuk, dili ta maka move on, dili ta ma-upgrade. Remain lang ta nga level. Gusto mo, permi inyong anak na remain o grade 3. Upat na ka to, grade 3. Ngayon sa maulan ako enroll, wala ka pa improvement. Nakatabok sila because they walk by faith, not by sight. Unsa may mga problema na atong na-encounter, solusyonan dili. Masolusyonan dili. Unsay atong buhaton sa atong side? Mutuo o magduha-duha? Mutuo ta o mupatuo? Kung igo lang sila nito o walay pagtuo. Igo lang sila nito o wala ni patuo. Nasa yung pagtuo nga makatabok sila. Kung wala sila patuo nga mutabok gid sila. Mutuo ta o mupatuo. Kanang duha importante. Silang tanan. Pwede sila tanan nituo nga makatabok sa Jordan River. Apan kung wala sila ni patuo sa instruction, dili gyapon nila daw ang giandaw sa Ginoong milagro. Kanang duwa mo tuo tag mo patuo. Kay kung dili ta mo patuo, dili gyapon na Ginoong malipay. Manang walk by faith, not by sight. Ang saon na nako pagpa-eskwela sa akong anak, mahal na ka tuition. Sa dihang nanguling-kuling ko kay nako gipangita. Ako mahilig magugtago mga butang nga importante sa ako pero para sa uban di na importante. Ang akong kanang admission slip sa una sa college sa COC nga pati akong resibo naapa dito, nakita ko pa nakita pati itong admission slip o pati akong grado nako kay subject naapa dito. Akong na-found out nga ang tuition pa nako sa COC ato na eskwela ko college sa DSE 1.5 bro ang month atili basta kay murag something 5,000 pa ang semester say mag 1.2 say mag 1.3 say mag 1.5 kung mayroon ang month karon miscellaneous ro na ng 5,000 isa ra na kabuwan mayroon nun kulang pag ito kulang ang isa ka semester sa una isa ra na kabulan karon muna nga gamahal ayog ibaylo sa pagmahal nga barot sa uyab amen gamahal ang tuition ibaylo na nimo sa mga pagmamahal mo sa imo uyab nga di kaasahan. Hello. Kinangnan nga i-grab na to ang opportunity. Ayog sayangi ang panahon. Kung unsa ingon ni Lord, kung unsa na nga sitwasyon, dayon kana na sakina uban sa pagtupag tabang sa Ginoo, ikaw makalatas. Malas marag din lisod ko, graduate. May kani mo sa tinuod lang nakahuman kog eskwela, walay tabang sa parente nako mama ako'y naning kamot og trabaho. Ako pat ka tuig nimong 5 kay trabaho. Bisag piso ako'y nagtabang sa akong parente. Baro taon human ako og trabaho. Eskwela. Tig-exam ang ko, Lord palit sa itong ako maestra kay mag-study sa ako kadyo. Ay sa itong ipatuwa Lord kay mag-study sa ako kadyo. Kay ipalit po ni Lord na maka-study po ko. Salamat, kwa po ko. 1 po kapin akong grado na po ko'y platuan. Ano man, naningkamot ko, nagtanaw ko sa akong future. Walk by faith to. Wala yung sponsor na ako. Wala ko na nga kayo. Ano man, nagtanaw ko sa unahan. Isag benyo na ko, nanak ko anak, ibilin pa na ko sumunik sa silingan. Kawiswila ko. Pag-uli na ko, ako pagkuha ko silingan. Kasi eskwela po siya, unang usap ko na pita. Ano man, nakagraduate ko by faith. Labi nag-finals.
Daghan kay research, tanang subject, mag-research ka. Napato'y simbahan sa una. Napato'y eskwelahan. Tutor pa ko. Imagine ka na. Napay mong pamilya. Na-eskwela pa ka. Ingon isa kasawa sa pastor. Siya, kung ako anak siya, nabuang na ko. Kumay ko, dili, ako pa nabuang. Nga naman sa to, I can do all things through Christ who strengthens me. I walk by faith. I study by faith. I live by faith. And I enjoy by faith. Hello? Kauli, at tuloy-tugutong na isang state ang time. Gikan sa kanang, masa na, 5 o'clock, 4 o'clock, paingon alas 9, alas 10. Uy, kaon kay gutom kisang state ang klase. Pag uli, gikapoy, dugay pagkasakay in dito, gagamay na sa kanya. Gigutom. May gani, putkiwa ko na pulsir ato. Wapa lang yapon, nakasurvive. Huwag karong kukontra dyan. Hallelujah. Yan naman. I always walk by faith. I enjoyed walking by faith. Yan naman. Sa to, I will be with you as I was with Moses. Ubanan ta ka, Joshua, samang ako nakikuban kang Moses. Ang akong itagaag kasiguroan ng Ginoo. Anong gusto na ako nga ingana sa walay problema nga dili masulba. Shall we all stand up and thank the Lord? Hallelujah. Oh Jesus Christ of Nazareth, thank you so much for your grace and love. Thank you for the words. Thank you for the encouragement. Thank you for teaching us to walk by faith so that we can see miracles. Hallelujah. Hallelujah. Let's worship the King of Kings and the Lord of Lords. He is with us. He is looking us. He's observing us. How grateful we are to hear His message today. Hallelujah. 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 Glory to God. Oh Jesus. Let's sing the song, Be It Unto Me According to Your Word. Hallelujah, 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 hallelujah. Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Yes, Lord. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me. Be it unto me. Be it unto me. According to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me. You promised to carry our sorrows, Lord, we believe it's true. You promised an ending tomorrows, Lord, we receive them from you. You'll be our provider. In your word it's revealed. By the stripes that you bore, we have been healed. Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me. According to your word, oh Lord, be it unto me. According to your word, oh Lord, be it unto me. Salamat Lord sa iyong mga pulong
nga nagatudlo ka namo, nag-remind ka namo, na-encourage ka namo, maglakaw kami pinaagis pagtudili sa among makita, Ginoo. So be it, O Lord God, according to your word. Let your faith will have that kind of faith, the saving faith that will bring us to, hallelujah, to the destiny where you want us to want, O God, nga among masinati, Lord. Bless your words and bless us all together. In Jesus' mighty name we pray. And everyone will say, Amen. At ta sa maghatag sa atong mga halad, ug ikanapulo, give to Caesar what belongs to Caesar in Matthew chapter 22 verse 1, and give to God what belongs to God. Ihatag mo nato ka Caesar ang taxes, at nato ang bahin sa Ginoo, sumala sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Let us give cheerfully, humbly, honestly, faithfully, and hallelujah, faithfully. Praise be to God. Hallelujah. Hallelujah. God, hallelujah. Come, let us offer. Come, let us offer our tithes and offering. Come, let us offer what He asks from us. He promised us anything, and we come, let's offer. Come, let's offer tithes and offering. Suffer what God has given us. Come, let us suffer with a cheerful heart, so faithfully and repetitively. Come, let's suffer. Come, let's suffer thanks and offering. Madam tao Diyos nga labing kamanan. Salamat kay sa imong kaigugma grasya. Salamat Lord sa imong mga pulong nga ikaw gay magabadlong sa mga tumutukob, as your people will faithfully, cheerfully, humbly give what belongs to you, Lord God. Salamat Lord nga ikaw gay magahatag dugang kusog kabasos panglawas usab, ikaw magapadano panalipod, panalangin, magagiya, hallelujah, sa matag usa sa imong katawan, O Lord. Hallelujah, ikaw magapadano bantay, protect sa among nasod, O Lord God, from evil people and evil spirit, O Lord God. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth we pray. Amen and amen. Please